Sa mga oras na may mga alalahanin o issues ukol sa Department of Public Works and Highways at mga kontratista nito, ipinahayag ni Congressman Leandro ang kanyang pagkabahala hinggil sa mga kamakailang pahayag na nagdududa sa integridad ng ilang proyekto. Ang mga alalahaning ito ay nakatutok sa mga gawain ng ilang miyembro ng ahensya ng Department of Public Works and Highways, partikular sa mga aligasyon ukol sa hindi kanais-nais na kalidad ng trabaho ng mga kontratista. Ipinahayag ni Leviste ang kanyang saloobin hinggil sa mga isyong ito sa isang interview kahapon. Ayon sa kanya, mahalaga na bigyang pansin ang mga ganitong issue, lalo na pagdating sa pagtiyak na maayos ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Sinabi ni Leviste na kailangan magkaroon ng agarang aksyon upang matiyak na ang mga proyekto ay maayos na isinasagawa at walang mga irregularidad. Inilahad niya na siya ay nag-aalala na may mga proyekto na hindi natutukan ng maayos at nagiging sanhi ng hindi wastong paggamit ng pondo. Malinaw niyang sinabi na hindi dapat mawalan ng pananagutan ang mga ahensya ng gobyerno at dapat laging isaisip ang kapakanan ng taumbayan. Sa mga oras na may mga ganitong alalahanin, nagbigay naman ng tugon si Vince Dizon. Si Dizon ay hindi rin nakaligtas sa mga tanong hinggil sa mga aligasyong lumitaw. Sa kabila ng mga pahayag, sinabi ni Dizon na bagamat nagtitiwala siya sa kanyang team sa DPWH, nauunawaan niya ang kahalagahan ng mga isyong ito at gagawin niya ang lahat upang imbestigahan ang mga paratang laban sa mga kontratista. Binanggit din ni Dizon na ang lahat ng aligasyon ay dapat suriin ng mabuti upang matiyak ang integridad ng proyekto at ang paggamit ng tamang proseso sa lahat ng oras. Sinabi ni Dizon na bagamat naniniwala siya sa kanyang koponan, gagawin pa rin niya ang nararapat na aksyon para tiyakin na walang kalokohan na nagaganap sa mga proyekto. Ayon sa kanya, tiwala ako sa aking team, ngunit sisiguraduhin ko na susuriin ko ang mga aligasyon laban sa kontratista. Ang kanyang pahayag ay nakatulong upang mas maging open ang usapan at magbigay linaw sa mga isyong ito at nakatulong din sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa mga ahensyang may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno. Nagpatuloy naman ang isyu ng hamunin ni Dizon si Leviste na pangalanan ng mga kontratista na sangkot sa mga aligasyong ito. Sinabi ni Dizon na kung may mga tiyak na pangalan o grupo ng mga kontratista na itinuturo, mas magiging epektibo ang investigasyon at magkakaroon ng mas konkretong aksyon. Ang pahayag ni Dizon ay nagbigay diin sa kahalagahan ng transparency at pagtutulungan sa mga isyong ito at ipinahayag din niya na bukas siya sa anumang investigasyon basta't magiging malinaw ang mga detalye. Sa mga oras na patuloy ang palitan ng opinyon, parehong kinilala ni Leviste at Dizon ang kahalagahan ng integridad ng mga proyekto ng gobyerno, hindi lamang para sa pag-unlad ng bansa, kundi para din sa wastong paggastos ng pondo mula sa taumbayan. Ipinahayag ni Leviste na mahalaga para sa mga opisyales ng gobyerno na magpakita ng pananagutan at tiyakin na ang mga alalahanin ng mamamayan ay seryosong pinapansin. Binanggit din niya na ang reputasyon ng mga ahensya tulad ng DPWH at BCDA ay nakataya sa pagtanggap at pagpapakita ng tiwala mula sa publiko. Ang palitan ng mga pahayag na ito ay nagpapakita ng mahalagang balanse sa pagitan ng pagtitiwala at pagsisiyasat sa mga operasyon ng gobyerno. Bagamat binigyang diin ni Dizon ang kanyang pananampalataya sa kanyang team, kinilala niya na walang proyekto o individual ang dapat malampasan ng pagsusuri. Samantalang si Leviste sa kanyang panig ay nagsabi na mas mabuting maging maingat at transparent upang maiwasan ang anumang isyong hindi matutukan. Pareho nilang ipinahayag ang layunin na mapanatili ang tiwala ng publiko sa sektor ng gobyerno at tiyagin na ang mga proyekto ay naisakatuparan ng tapat at maayos. Well mga kapupong, ang usapan ni Leviste at Dizon ay nagpapakita ng parehong responsibilidad na dapat gampanan ng mga ahensya ng gobyerno at mga kinatawan nito upang tiyakin na ang mga proyekto ay maisasagawa ng tama. Kung ito man ay sa pamamagitan ng mga internal na pagsusuri o pampublikong pananagutan, ipinahayag ng magkabilang panig na ang layunin ay mapabuti at mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa sektor ng gobyerno. Well, paniguradong ang karamihan sa inyo mga kapuponge, nakita na itong nag-trending na picture na ito ni Senator Lacson at ng mga Diskaya. Pero para malinawan kayo ganito kasi ang paliwanag mismo ni Lacson. Si Senator Lacson, nakilala sa kanyang matibay na paninindigan sa integridad at transparency,
ay tumugon sa mga katanungan ng publiko hinggil sa isang larawan na kumalat sa social media. Ipinapakita sa larawan ang senador kasama ang ilang mga individual, kabilang na ang mga kilalang kontratista na may malaking papel sa mga proyekto sa bansa. Nagdulot ito ng mga tanong, lalo na nang ipagpalagay ng ilan na ang kanilang pag-uusap ay may kinalaman ba sa usapin ng pinansyal na suporta para sa mga darating na halalan noon. Sa isang bihirang pagkakataon, nilinaw ni Lacson ang layunin ng kanyang pagkikita sa mga individual na ito, partikular na ang kanyang pag-uusap kay Diskaya. Ayon kay Lacson, ang larawan ay kuha sa isang kaswal na setting at hindi ito bahagi ng isang formal na pulong o aktibidad na may kinalaman sa kampanya. Sinabi niyang walang nangyaring anuman patungkol sa pondo sa kanilang pagtitipon. Muling iginiit ni Lacson na palaging pinapahalagahan niya ang kanyang mga personal at profesional na prinsipyo at tinatanggihan ang anumang uri ng pinansyal na tulong para sa mga kampanya na maaaring makasira sa kanyang integridad. Ang kontrobersya ay nagsimula ng magpalabas ng mga hinuha ang ilang mga gumagamit ng social media na maaaring may iba pang layunin ang kanilang pagkikita. Sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung saan ang isyu ng pinansyal na tulong sa kampanya ay madalas na usapin, nakita ng marami ang larawan bilang indikasyon ng mga hindi nakikitang usapan sa likod ng mga kampanya. Gayunpaman, ang tugon ni Lacson ay malinaw at tapat. Tinanggihan niya ang mga paratang at iginiit na hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga transaksyong maaaring ituring na hindi angkop o hindi etikal. Sinabi din ni Lacson na ang kanyang career ay palaging may dedikasyon sa transparency at paglilingkod sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na sinagot ng senador ang issue tungkol sa larawan at ginamit niya ang pagkakataong ito upang tiyakin sa mga tao ang kanyang pangako na sundin ang batas at panatilihing malinis ang kanyang record, lalo na sa kanyang pagkakaugnay sa politika. Sa mga oras na nililinaw ni Lacson ang mga pangyayari hinggil sa pagkikita, tinalakay din niya ang mas malawak na isyu ng pinansyal na suporta sa kampanya. Ayon sa kanya, tulad ng karamihan sa mga politiko, madalas niyang nakakasalamuha ang mga lokal na opisyal at kontratista, lalong-lalo na sa kanyang mahabang panahon sa Senado. Ngunit binigyang diin niya na ang mga relasyon niya sa mga ito ay laging nakabatay sa respeto at layunin ng paglingkuran ng mga tao at hindi dahil sa inaasahang pinansyal na tulong o pansariling pakinabang. Para sa mga sumusubaybay sa career ni Lacson, hindi na ito nakakagulat. Kilala siya sa kanyang matatag na posisyon laban sa mga kasanayang nagdudulot ng katiwalian. Ang kanyang prinsipyo sa pagpapatakbo ng kampanyang pinunduhan ng tamang paraan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa politika. Sa mga oras na pinapansin ang mga pahayag ng iba, ang transparency ni Lacson sa pagtugon sa isyu ng larawan at ang mga posibleng epekto nito ay nagpapakita ng kanyang kahandaan na makipag-communicate ng tapat sa publiko. Ang kanyang mga pahayag ay isang paalala na sa politika, ang reputasyon at tiwala ay kasing halaga ng mga pulisiya at pangako. Sa mga oras na si Lacson ay hindi nakaligtas sa mga hamon sa politika, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang kalinawan sa komunikasyon. Hindi pa tiyak kung paano makaapekto ang pinakahuling pangyayaring ito sa kanya, ngunit sa ngayon, makikita na ang senador ay kumpiyansa sa integridad ng kanyang mga aksyon.